Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday. Mga Lodi, grabe mga news natin. Nako, nagkaroon ng kontrapelong post mga idol. Mamaya malalaman niyo. Mamaya malalaman nyo. At syempre, nako, ano na naman, no? Kumbaga, nawawala yung mga XRP content creator. Grabe mga Lodi, no? Inuubos. Ba't kaya? Mga idol, no? At syempre mag-update tayo sa mga crypto natin kay Daddy Trump, no? So bago ang lahat mga idol, syempre alam niyo na, sana i-like niyo yung video natin pagka-click niyo pa lang ng video. Like niyo na yung video natin. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update mga lodi para hindi kayo nahuli sa balita sa crypto globally and emotionally, financially, lahat ng may Lee, mga idol, Jet Li. So ayan, mag-subscribe na kayo sa ating channel, okay? Click nyo na yan. Click nyo rin yung notification bell para updated kayo. Okay, mga idol. Alam nyo na, alam nyo na. Okay, so mag-start na tayo. Bago ang lahat, punta muna tayo sa ating crypto bubble na meron tayong kulay green ngayong araw. Ngayong oras, sa araw, medyo green din kasi kahapon to nag-recover. Pero ang week natin, medyo pula. Okay? So, kung titingnan nyo ang chart natin, ayan, no? So, nag-pump siya rito kagabi, tapos akala ko nga magtutuloy-tuloy na to mga idol kasi nag-drop siya dito kasi usually so nag-pump siya dito. Okay lang yan, alam natin na magba-bounce down, magde-dead cat bounce yan, pero dead cat bounce pataas. Magba-bounce to kasi may mga magti-take profit. Pero tas nung umangat siya rito, sabi ko, nung nilampasan niya nito, ayan, ulit dito, ayan. So, pag nung umabot to, dito sabi ko, uy, nilampasan niya na, tuloy-tuloy na to. Tapos biglang boom, syempre, no? Nagkaroon ulit ng downtrend, mga idol, no? So, hindi ko ina-expect yan. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman tayo magaling. Okay, so ngayon, waiting tayo ng 50% neto. Yan. And then dito, kung saan siya tumaas. Ayun, sabi natin dyan, no? So, ayan, nandito tayo ngayon sa 50%. Mga idol, ano ba ang sabi pag nasa 50%? Good to buy and good to sell. Okay? So ayan, meron tayong 50% ngayon sakto. Sakto ah. So ngayon, may chance na. Pag ito, nag-consolidate mga idol, alam nyo na, no? Kung yung nag-consolidate yan dito sa ilalim, baka bumaba pa siya ulit. Kunin nyo yung liquidation na to bago lumipad. Pwedeng ganun. Mga idol Hindi yun sure. Probability lang yun. No? Hindi yun 100%. Pwede rin naman na once na dito siya nag-consolidate sa taas ng 50%, may chance siya na umangat, no? Kunin naman yung liquidation ng mga naka-short dito. So ayun ang ating tingin diyan. So hintayin na lang natin mga lods, no? Andiyan pa rin naman yung ating position. Ayan, mga idol, no? So yun. Punta na tayo sa ating mga news. Unang-una, mga idol, tignan muna natin ito, mga lodi. Breaking, no? Uncle breaking mga idol. Diesel in Metro Manila hits over 140 pesos per litro. Grabe na yan mga idol. O, okay lang tayo mga lods, no? Sabi okay lang tayo, wala tayong oil crisis mga lodi. Nako, hindi ako mga idol although meron ng good news si Trump ngayon, pero ang ano ko naman dito kasi kunyari biglang bumaba yung biglang kasi may si Trump eh. Mamaya, dito muna tayo. Merong si Trump na nakipag-usap siya na merong 5-day pause, no? Kaya medyo naka-bounce yung market dahil doon. Ito naman ang tanong diyan mga idol. Hindi naman agad-agad bababa. Baka tuloy-tuloy pa to next week, magtataas pa to. Kahit bumaba yung presyo ng langis globally, next week baka tumaas pa to. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito 'yan. Nung yung mga business ng mga gasolinahan sa atin, halimbawa, no? Bumili sila ng mura, kunyari nabili nila ng mura, 'di ba? Tapos nabenta nila ng mahal, ganyan, 'di ba? Nabenta nila. Paano kung hindi naman sila pwedeng huminto doon? Mataas yung presyo ng langis nung bumili sila. Kunyari bumili sila nung mga nakaraang linggo, mataas yung presyo ng langis noon. Tapos biglang nagkaroon ng balita na
kunyari, ito ang hirap kasi. Wait lang ah. Diba, ito ah. Dito ka bumili ng ano, dito ka bumili nung nakabili ka nandito, no? Tapos tumaas yung presyo, ayan, tumaas yung presyo. Mga idol, syempre bibenta mo ng mahal. Eh kung naubos na yan, ulit. Mali. Una, nakabili ka ng mababa. Di ba? O yan, nakabili ka ng mababa. O sabihin natin dito na lang. Sige, mabilis lang, mabilis. Nakabili ka ng mababa bago magera. Ngayon, biglang tumaas yung presyo. O, binenta mo ngayon ng mahal. O, binenta mo ng mahal yung... Kahit nasabi mo nang nabenta mo na ng mahal, kahit na dapat hindi mo siya ibenta ng mahal, pero binenta mo ng mahal kasi businessman ka. Di ba? Ngayon, naubos na yung binili mo dito. Kung bibili ka ngayon, mga idol, dito ka na bibili. Kasi lumipas na yung oras, dito ka na bibili. Alam nga namang hindi ka bumili. Hihinto yung iyong gasolinahan. So, order ka ngayon, ako, ang mahal na. So, bibili ka ngayon ng mahal, mga lodi. Eh ngayon, bumaba yung presyo ng bumaba yung presyo ng langis sa global. Eh yung stock mo, mahal pa yung bili mo dun. Alam nga na may benta mo ng mura yun. Businessman ka. Di ba? So, hindi mo ibibenta ng mura yun. Idadahilan mo, nabili ko to ng mahal eh. Mahal pa rin benta ko dito. Saka na kami magbababa kapag nakabili na kami ng mura. Ganun na yung mangyayari dyan. Mga idol, di ba? Hindi ko kinakampihan yung mga, yung mga nagbebenta ng mga, yung mga, kumbaga yung mga gasoline station, hindi ko kinakampihan yun. Kaya lang syempre, ganun yung magiging system nun. Nakabili ka sa mahal eh. Alangan na maibenta mo ng mura. Eh, businessman ka nga. So, pero ito mga idol, napakasakit niyan, 140. 1 litro ng diesel. Tapos meron pang suggestion na babaan yung uri. May mga uri kasi yun, mga lods, yung parang Euro, ano yan eh. Ang ginagamit na kasi ngayon yung pinakamalinis ata, Euro 6 o Euro 10, hindi ko alam eh. Ayun, wala nang usok yun kapag ginamit mo yun, mga idol. Pero yung mga Euro 2, kasi ngayon sa Pilipinas, Euro 4 ata yung ginagamit natin. Kaya medyo, di ba, pansin nyo hindi na mausok. Pero mahal yun, no? Ngayon, ang suggestion nung parang napanood ko kanina sa balita, suggestion ata ng government, correct me if I'm wrong na lang babaan daw yung euro para mas mula gawing Euro 2. Alam niyo ba yung Euro 2? Hindi na ginagamit yun sa ibang bansa kasi napakausok nun. At sa mga kotse ngayon, sa mga sakyan ngayon, sisirain na yung filter mo nun, yung mga engine mo sisirain na nun. Yung ganung gasolina. Tapos, yung sinasuggest nila na gamitin yung Euro 2. 'Di ba? Akala ko ba wala tayong crisis sa oil? Ba't bigla kayong magaganon? Bigla niyong papababain yung kalidad ng ng gas sa atin, 'di ba? Ayun lang napanood ko yung kanina ng umaga eh. Natawa ako sabi ko sa mga first world country, Euro 6 na ata o Euro 10, nakalimutan ko na basta ganun. Tapos sa atin ang pinakamataas lang Euro 4. Ang alam ko dati Euro 2, 'di ba? Dati yung mga sobrang uusok ng mga jeep. Ganun 'yun. Mga lodi. Ngayon grabe to mga lods 140. Sabi nga doon sa napanood kong vlog sa EDSA hindi na traffic kasi wala nang bumabiyahe. Wala nang bumabiyahe dahil mahal na ng gas. Ayun lang daw yung makakasolve ng traffic sa EDSA, yung yung pagtaas ng gasolina. Di ba? Pero alam niyo naman mga idol na pag tumaas ang gas, tataas din ang lahat, no? Tataas din ang bilihin. Lahat 'yan, kuryente, tubig, 'di ba? Tataas yung pagmamahal mo, ganun. Ganyan mga lodi, kaya grabe 'to. No, ayun ang iniisip ko kung kailan bababa, magba-bounce down. Magba-bounce down yung presyo ng oil kasi kung nakabili ng mahal yung mga naka-order ng mahal yung mga gasoline station, mahal pa rin nila yung ibebenta hanggang paubusin nila bago sila magbaba ng presyo. Ganun yun. Hindi ko alam Ayun lang sa tingin ko. Ano sa tingin nyo? Mga idol. Comment kayo dyan. Sabihin nyo kung mali ako Ganun. Ito na nga. Sabi dito ni Trump mga idol Sabi niya rito. Sabi ni Daddy. Ayan. Lakihan nga natin. Hindi ko mabasa I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution of our hostilities
in the Middle East. Based on the tenor and tone of this in-depth, detailed and constructive conversation, which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strike against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period. So nagkaroon ng post ng 5 days. Subject to the success of the ongoing meetings and discussions. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Baby Trump, mga idol. So, ayun na nga, no, nagkaroon ng 5 days kaya medyo nag-spark, no? Ito yan, yo, dito na laman yung announcement na yan. Pang, naku, mukhang delikado tayo dito, mga idol. Oh, kita nyo, nagda-drop sa 50%. Nako. Oh, ayun, no? Pero ayun yung sinabi dito, mga lods, no? Ngayon, ang tanong, after ng 5 days, ano mangyayari? Good news ba o bad news? No, yung ipapollow up nilang balita dyan. Ayun yung titignan natin, mga idol. So, kailangan like kayo nakasubscribe sa akin para malaman nyo ang pinakabagong balita dito. So, ayan. Punta naman tayo dito, mga lods. No, Elon Musk, nako, launches X Money. Ito na hinihintay natin, ha, mga lods, ha, pero wala pa nababanggit, eh. Now, you can send and receive dollar directly from inside the X platform. What's available now? Instant transfer between users. Between users, pwede ka na mag-transfer. Ito ata, oh. Ayan, may sample. No? Oo, pwede pala yun. Mamaya titignan natin. Tapusin na natin yung basa. Linking a bank account or Visa card. 6% return on balance nakalagay dito. What's not available yet? Bitcoin and crypto haven't been added yet. So wala pang crypto. But Elon hinted that digital currencies will be added later in 2026. 600 million users are just one step away from crypto. The question isn't if, just when, no? So it's not a matter of if na daw, it's a matter of when na lang. So ibig sabihin, sure na magkakaroon. Ang tanong lang kung kailan, ayun lang po 'yun, no? So check natin kung paano gawin, ha. Baka kasi iniisip ko baka yung may mga blue check lang yung pwedeng gumawa nito, yung mga lods, eh. Wala ako saan ba nakikita yung X Money? Wala naman ata dito sa more. Hindi, tingnan ko. Money. Available na ba? Sa akin, hindi pa ata. Try nyo nga, mga idol, ha, sa inyo kung may mga X account kayo. So, hindi ko pa natatry ito, eh. Sa chat, wala naman akong sesendan, eh. Mga idol, eh. Sino ba? Andito ba si Skylab? Ayan si Skylab. Paano lagyan paano to? Ayun. Ito yun, di ba? Voice, video, black, mute. Wala, eh. Paano to? Skylab, ikaw nga mag-ano. Pinasa, eh, no? Hindi ko alam kung paano pa, mga idol. Back natin, back. Ano ba yan? Stuck na ako dito. Hindi ko tuloy mabalikan. Malas, ah. So, hindi ko maano, mga lods, hindi ko pa alam kung paano, eh. No? Dito lang ako bumabalik, eh, pag binabak ko. Hindi ko na mabak tuloy dun. Ay, ito pala. Makulit ka sa inyo, ha. Ayan na. So, hindi ko siya maalam kung paano mag-send. Bale, malalaman din natin yan sa susunod. Pero sa ngayon, ang sabi dito, mga idol, wala pang Bitcoin and crypto. Pero sabi ni Elon Musk, digital currencies will be added later in 2026. Okay, so asahan nyo na yan. Wala pa masyado siguro. Hindi ko alam kung active na yung transaction nila ngayon ng solid. Yung alam nyo yun, yung marami ng volume. At hindi ko rin alam kung may blue check lang yung pwedeng mag-access dyan kasi wala tayong blue check, eh. Pero pinaplano ko na mag-apply dyan o mag-register. Okay? One of these days, magkakaroon na tayo ng blue check.
Yung Jeblo natin magkakaroon na ng blue check. Ayan na dito. Ayan. Wala pa tayong blue check dyan sa gilid eh. Okay. So follow nyo na nga ako. Kung meron kayong X dyan, follow nyo na ako mga idol. Para magpo-post na rin tayo dito sa X. Ha? So ayan. At eto na nga mga idol, no? 14 trillion BlackRock Signal stablecoin. Crypto and tokenization are the next internet. In a new message, BlackRock CEO said they entered, kumbaga ang sinasabi nila dito mga Lodi, parang alam niyo yung internet dati, 'di ba? Nung lumabas yung internet, parang nung una parang wala pang pumapansin, ganito ganyan, parang meron pa silang mga doubt. Pero nung nalaman na nila, nagkaroon na sila ng idea at nalaman na nila yung pwedeng tulong ng internet sa buhay, biglang yun na, no? Isang dagsaan mga Lodi hanggang yung mga tao hindi na kaya mabuhay pag walang internet. So sabi dito, ganun daw. In a message, BlackRock CEO said that they entered 2026 with a major momentum after reaching a record $14 trillion in asset under management and pulling in nearly 700 billion in a new client asset in 2025. BlackRock already holds about 65 billion in stable coins and roughly 80 billion in digital investment, showing this is not just talk anymore. Kumbaga talagang seryoso na sila sa pag-invest pagdating sa crypto at sa blockchain digital, no? Larry Pink says future of finance being reshaped by AI, digital assets, and the digital transformation of investing. The question isn't whether change is coming, because it is, no? Kumbaga hindi na kailangan tanungin kung magbabago, no? Kung merong magbabago dahil talagang nagbabago na ngayon, no? I'm sure BlackRock will file XRP ETF sooner or later. Tokenization, no? Kasi ngayon tokenization, ano ba yung tokenization mga lods, no? Tanungin natin siguro ka. Kasi yung iba, maraming na hindi pa nakakaalam kung ano yung tokenization, no? What is tokenization? Ayan, tokenization. Explain to me in Tagalog like I am 10 years old. Ayan. Para maintindihan natin, no? Kuya, ayan na, imagine ka natin, 10 taon gulang ako. Ano ang tokenization? Sabi dito mga idol, no? Parang ganito. May isang malaking bahay na gusto mong bilhin, pero sobrang mahal. Halimbawa, 1 million pesos. Normal, kailangan mong magkaroon ng buong pera para makakuha ng buong bahay. Kasi, kumbaga, babayaran mo ng 1 million pesos. Eh kung wala kang 1 million pesos. Sabi dito, pero sa tokenization, ginagawa nila itong maliliit na pira-piraso na parang magic na ticket, tinatawag na token. Ang buong bahay ay nahati sa 1,000 maliliit na ticket. Kumbaga, pwede kang bumili ng mga parts lang nun. Bawat ticket ay katumbas ng isang maliliit na parte ng bahay. Halimbawa, 0.1 lang, ganun. Yung kaya mong bilhin. Pwede yun. Pwede mong bilhin kahit isa lang na ticket gamit ang maliliit na pera mo. Kung may pera ka pa, bibili ka pa ng isa pa. Ganun. Kumbaga pwedeng tingi-tingi. Parang ganun. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa tingi. Di ba? Ang maganda pa, lahat ng ticket na ito ay nasa super secure na digital na notebook, tinatawag nating blockchain. Walang papel, walang abala sa bangko o lawyer, pwede mong ibenta o bilhin agad-agad ang ticket mo kahit gabi na, tulad ng pagpapalitan ng candy sa school. Talagang 10 years old tayo. Kumbaga parang sinasabi dito mga idol, anytime pwede mong i-access, 24 hours, kahit madaling araw, pwede mong ibenta, pwede mong galawin kung ano man yun dahil nasa blockchain siya. No? Kaya ang tokenization ay parang ginagawang digital na ticket ang mga bagay o mga bagay-bagay kahit ano, tulad ng bahay, lupa, share sa kumpanya, ginto o pera. Kahit painting o music, pwede mong i-tokenize mga idol, no? Para madali mong para madali mong maaari-arian kahit maliit na parte lang at mabilis na mapalitan ng iba na lang. Iba nang walang problema. Mas nahihirapan na magbasa ng Tagalog.
May iba nang walang problema. Si Larry Pink ng BlackRock, sabi niya, ito daw ay susunod na malaking bagay sa mundo ng pera dahil mas mura, mas mabilis at pwede ng lahat sumali kahit may maliit lang na pera. Kahit sino pwede daw. Ganun lang kasimple, parang naglalaro ka ng digital na laro kung saan ang mga real na bagay ay nagiging maliit na collectible na madaling ibenta o bilhin. Parang ganito mga Lodi, isang sample, no? Halimbawa, yung painting ng Mona Lisa. Napakamahal nun mga lods. Pero gusto mong bumili ng konti nun, no? Pwede kang bumili ng parte ng Mona Lisa sa halaga lang na kaya mo. Halimbawa, meron kang ang Mona Lisa nasa $100 million, no? Eh ang pera mo lang ₱10,000. O, pwede kang bumili ng parte ng Mona Lisa na ayun yung invest mo sa kanya, no? Meron kang parte na nabili sa Mona Lisa. Ngayon, once na yung Mona Lisa maging 200 million na, dumoble na, yung invest mo na 10,000, dodoble rin yun. Magiging 20,000 na yung pera mo. Ganun. So, yung anytime na gusto mong galawin yung 20,000 o yung pera mo na yun, pwede mong ibenta, pwede mong i-trade, i-swap, o kung ano man. No, ganun siya. Sobrang walang hassle na. Wala nang problema. Mabilis na lang dahil nasa blockchain. Ganun. So, ayun yung sinasabi dito ni Larry Pink na ang crypto tokenization are the next internet. Kumbaga, magiging trending o magiging sikat yung pagto-tokenize mga idol. At alam nyo naman kung sino yung unang nagsalita ng tokenization. Tayo na Ripple. Mga lods, no? At sa Ripple XRP Ledger, mangyayari sa akin sa tingin ko, magkakaroon ng maraming ganyan. So, napaka-solid niyan mga lods, no? So, intindihan natin ang tokenization. Okay? So, ito nako. Yung idol natin mga lods na si Edo Parina, ito yung sinasabi ko, YouTube got deleted. 4 hours ago lang to, ay kanina to madaling araw. No warnings, no second chances. Years of hard work to help us gone. Seems like 2020 all over again mga idol, no? So kumbaga, ito nga yung sinasabi ko, ang tanong bakit, no? Siguro hindi ko alam kung dahil content creator siya ng XRP, galit ba sa XRP yon, yung meron bang umatake sa kanya ng mga galit sa XRP o personal? Pwede rin personal na ayaw siyang pag-YouTubein, hindi natin alam mga lods, no? Kaya nga kung i-search nyo siya mga idol, marami ngayon nagre-request ngayon siya sa YouTube, no, na bakit gano'n, nagtatanong-tanong siya, anong nangyari, bakit ako na ganito, na ganyan. Ayan siya, Ayan. We're reviewing your appeal. Ayan. Dear YouTube, my channel, Edo Parina XRP something something. I have received 0 strike or warning which makes this action very concerning. Kumbaga, wala man lang sa kanyang warning. Oy, wag mo nang ulitin to Chupol ka, i-delete ka namin. Walang ganun. Talagang nakita, pagising niya, deleted na yung channel niya. Nako, yung mangyari sa akin, hindi ko alam gagawin ko. Kung sakaling ganun, mga idol, no? Nako, napakahirap niyan. Pero ito meron pa siyang mga page dito. Alam niyo, ang dami ng followers ni Edo Parina dati. Hundreds of thousand na. Pero biglang natanggal din dito siya sa X. Ngayon, wala na siyang blue check, Tapos etong isa na to, Edo Parina na to, tingnan mo, 26 lang yung followers. So, hindi natin alam kung ano nangyayari mga idol, no? Kasi puro XRP kasi yung kanyang content. Hindi ko alam So, labas tayo dyan mga lods Pero saludo pa rin dyan, pinapanood ko yan XRP just unlock bio identity on XRP Ledger Nigeria, leading the charge. Certified Nigerian labs are now processing real genomic identity data, converting it into bulletproof zero knowledge proof anchored directly on XRP Ledger testnet. This is XRP's killer app era exploding in real time. Privacy first genomics meets the fastest, greenest ledger in crypto. Africa isn't waiting for the future, it's building it on XRP Ledger who's loading the bag. So nauna na yung yung Nigeria mga idol, no? Grabe. Kumbaga nakakalungkot lang, no? Kasi syempre nauna pa yung mga dapat ang nauna dito US Eto na nagkakontrahan na mga idol. Kung nung nakaraan, ang sabi ni Jim Cramer, very oversold at bumagsak ang market dahil isa siyang inverse Cramer,
Ngayon, nag-post na naman. Medyo bumawi. Sabi niya rito, this had to be one of the most hated rallies I have ever seen. Sabi niya, really relentless bearishness in all sectors, mga idol, no? So, bearishness, mga lodi, ang sinabi niya rito. So, tumatiming din to si Chupuli, no? Tumatiming, no? Kaya kumbaga parang paano ba mapapanindigan yung bilang inverse Kramer ko? Kailangan maka-timing din ako eh. Kapag nakita kong pa-recover na yung market, dapat mag-post ako ng bearish para mapanindigan ko yung aking pagiging chupul, no, na inverse. So ayan mga lods ha. Binali niya yung kanyang kakasabi niya lang nung isang araw very oversold. Tapos ngayon bigla siya naging bearish. Nawawala na ako inaasar na lang ako dito kay Jim Cramer, di na ako natutuwa eh. Pero syempre maraming mga crypto boys ang tumitingin pa rin kay Jim Cramer, mga lodi, no, ng kanyang pagka-inverse. So ito na. Nako, panoorin natin to. Hindi ko pa to napapanood eh. Ito yung last natin. So, ano daw to? Symbol found on Australia. No? Panoorin natin to. Pero bilisan ko lang ng konti, baka makapiright tayo. Okay. So Australia's White House equivalent, our Parliament House, has a crazy hidden symbol. Look at this. What does that look like? Well, so logo ng XRP, yung kulay green, no? Very similar to our XRP logo. And guess when it was built? So kailan daw siya binilt, mga lodi, no? May 5, 1988. So kung titignan mo siya is 589. 5889. Yep. 589. And when did David Schwartz file his infamous patent? Just a couple months later in the very same year. And of course, Ripple and Stellar were heavily involved in the building of the AUDD, the Australian Digital Dollar. Coincidence? Very weird. What do you think? Grabe, no? Sa lahat ng mga token, cryptocurrency, talagang Ripple lang, no? Yung merong mga riddle na ganito, mga idol. Kaya meron tayong meron tayong extra bad, meron tayong not financial advice, na mga page, no, mga channel, no. Tapos si Bearable Guy, si Mr. Pool. So ang dami, mga lods, no. At sa XRP lang 'yan, no. Sa Ripple lang 'yan, mga idol, no. So ayan, ang news natin ngayong umaga, mga lodi, no. Mamayang gabi abangan nyo ang balita natin at medyo sa tingin ko malupit ang magiging news natin. Sa tingin nyo ba, mga idol, didiretso to or no? No, ayan lang yan, mga lods, no? At sana makarecover na. So ayan, mga idol, no? Kita-kits tayo mamayang gabi. Alam niyo naman, araw-araw tayo nag-update ng video para sa inyo. So ayun, mga lods, no? Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At yeah, what's up? Subscribe to Clubs Gaming at Jebla if you want to subscribe to me. It's the link in the description. Also, I'm eating something. so ayun na po, no? Like and subscribe, mga idol. Kita-kits.